my name is Christine Jane Tabarao. I am taking Diploma of Management at National Polytechnic, Australia. I graduated last 2019 and from there, nag-start ako sa career ko as accountant at my former company for 3 years. I realized na parang kulang pa or parang na-stuck na ako sa ganung work na lang. Gusto ko parang bagong challenges sa life or gusto ko pa ng bagong matututunan. So, galing din sa family ko, since marami na silang nandun. So, na-influence ako na why not mag-aral na ako sa Australia since yung credentials na mabibuild ko na nakapag-aral ako sa Australia is malaking impact siya dito sa Pilipinas. Oh, DIY visa application. Yung aunt ko kasi talaga yung nag-pursue na i-push mag-DIY application muna kami since wala pa kami masyadong kilalang agent and all. And then sabi niya sa akin is, try lang natin, wala namang mawawala. So sabi ko, okay, tita, ikaw bahala. Kasi yung full trust ko talaga is nasa kanya. And hinayaan ko siya. Nagbigay lang ako ng mga kailangan niya. And then, after that, hindi pala totoo yung wala namang mawawala kapag ginawa mo. Kasi, naging factor siya kung bakit na-refuse ako. And then, na-refuse ako for the second time. So, malaking factor siya na kasi sa second refusal ko, in-acknowledge nila na yung first refusal, yung first application ko is, yun nga, may mga kulang kami, which is, yun talaga yung dapat tandaan ng mga nag-DIY visa application usually, or yung mga aspiring na mag-apply is, kailangan talaga nila na isang tao or agency na magpa-provide sa kanila ng mga kailangan talaga nila. Kasi one misinformation or may kulang man lang sa application mo is malaking factor siya and baka ka-affect siya sa buong visa application mo. Sobrang laki ng advantages kasi kapag may agency ka or kapag may agent ka, alam niya talaga yung ginagawa niya eh. Kumbaga, ipoprovide mo lang yung mga documents na kailangan nila and then sila na bahalang mag-asikaso talaga. Compare kapag DIY application, hindi ka sure kung tama ba yung ginagawa mo, ano pa bang kulang. Yes, makakasave ka nga ng money, but then, yung anxiety, yung effect nung DIY application mo, hindi ka sure kung anong lalabas doon. Risky na siya nung may agent ka, what more kung ikaw lang yung gumawa or yung DIY lang yung ginawa mo. Nag-start ako mag-apply, DIY application yun, way back 2020. And then, sadly, I got refused. And then, for the second time, tinry na namin na magkaroon ng agency. And then, before yung second application ko is nauna na yung mga kapatid ko since nung na-refuse yung first application ko, habang waiting sa time, so inuna yung mga kapatid ko. And then after nun, nung na-approve na sila, medyo tumaas yung hopes ko. Sabi ko, oh my God, tuloy na sila, so maybe ako na yung next. And then, to the point din na sinasabi din ng family namin, oh, ikaw yun na yung next, ganyan. February, ikaw naman na yung ihahatid, ganyan. Sabi ko, ano pa ba kulang nung na-refuse ako? And then, nung na-refuse ako for my second application, sabi ko na lang sa sarili ko, baka hindi ko pa siya time. For my third application, dahil medyo hindi na rin sure yung agent ko before, so naghanap kami ng ibang agent. Yung unang nahanap namin for the third application is actually, yun nga, kailangan mo talaga maghanap ng legit na agency kasi yung nahanap namin before, akala namin okay siya and then we almost got scammed. Kasi nagbigay siya sa akin ng fake COE from school. Kasi nung napansin ko, parang
iba yung COE niya compared sa mga na-receive ko na before. So, sabi ko sa tita, call mo yung school, i-verify natin kung legit yung COE. And then, sabi ng school na wala silang nare-receive na application ko. Wala ako dun sa nila. So, ayun, sinabi namin dun sa agent. So, buti naman, binalik naman yung money namin. So, yung sa next na agent naman is sobrang parang tumaas yung anxiety ko sa kanya kasi every time hindi siya, parang kahit ilang beses ako nag-chat or message, ang tagal niya mag-reply, so ganun. Kumbaga, ako na din yung nag-provide. Ako na lahat. Pati yung nag-aano sa school, wala talaga. So, nakausap na yung tita ko sa agent ko nung second application ko na sana tanggapin ulit ako, which is the SMW visa talaga. Though, sobrang risky talaga, pero sobrang thankful ako kasi natinanggap nila yung third application ko. Kasi nung time na hinawakan nila yung second application ko, naramdaman ko talaga yung care nila sa student and sobrang andun na lahat. Ibibigay mo na lang yung documents mo, sila na bahalang mag-ayos, very accommodating. Nalas din yung hassle, nalas yung worries, nung wala pa yung result ng third application, yung third visa application ko. Hindi na ako mapakali everyday since na-lodge siya. So, tapos, ang dami ko, parang lahat ng manifestations, binabasa ko na, ginagawa ko na, ganyan. Tapos sabi ko talaga, kapag ito hindi pa rin sa akin, baka hindi talaga siya para sa akin. Dati ako yung nagbubook ng ticket nila, ngayon, yung ticket ko na yung binubook ko. Mixed emotions. Kasi before ko nalaman na approved pala yung visa ko, prinank ako ng family ko. July 11, afternoon nun. Nag-chat na si Miss Rachel sa GC namin. So, sabi ko, kinutuban na ako eh. Kasi parang deja vu. Kasi nung second application ko, ganun din yung chat niya kung pwede daw bang i-call na yung tita ko. So, kinabahan na ako. And then, sabi ko kay Miss Rachel, wait, i-chat ko po si tita or ite-text ko po. And then, nag-reply na si tita. And then, bigla nang umiingay na yung family GC namin. Nag-chat yung mga kapatid ko like, okay lang yan, Ate Tin, okay lang yan, maganda ka pa rin. Or, yung mas worse sa tita ko, refuse ka daw ulit. So, nung nakikita ko yun yung mga messages nila, so, lumubog na naman hindi ko maintindihan. Kalmado lang yung itsura ko that time, unlike nung second refusal ko. Pero, ang laki na ng effect sa akin kasi as in, pagka-uwi ko sa bahay, imagine, nagbukas agad ako ng job street. Gusto ko maghanap ng work outside my comfort zone. Like, ang hinahanap ko is Cebu, Siargao. Sobrang layo talaga. But then, around 10 p.m., tumatawag pa rin sila. So, around 10 p.m., sinagot ko na. And then, sabi ng tita ko, baliw, joke lang yun, visa grant ka na. Tapos hindi pa ako naniniwala. Sabi ko, gumaganon pa ako. And then, pinatayan niya ako. Tumawag naman si Miss Rachel, yung agent ko. Tapos, tinanong niya ako kung kamusta yung araw ko, kung may nangyari ba. And then, ang sabi ko sa kanya, visa refuse daw po ako, ganyan. Ayan, dun ko nalaman na visa granted na ako. And actually, hindi pa rin ako makapaniwala. Parang nanlamig yung kamay ko. Sabi ko, totoo na ba to? Baka mamaya pinaprank lang nila ako. So, hindi pa rin ako naniwala hanggat wala siyang email sa akin. Yun talaga pinakinihintay ko. Kasi nag-i-email siya every time may ganon. So, hinintay ko pa rin yung email niya. Tapos, nung na-receive ko na, like, yung finally, congratulations, visa approved na ako. Grabe. Parang, nakahinga ako ng maluwag and then kinakabahan at the same time kasi sabi ko, ang tagal ko hinintay for almost 2 years and lagpas almost 6 months. Ganun ko siya katagal hinintay, ganun ko siya katagal inisip. Ngayon, eto na, mangyayari na talaga siya. As the highest, parang more than that pa sana. Actually, may mga friends talaga ako, like now, tinatanong nila,
paano ka ba nag-apply ganyan, sino agent mo? Sinabi ko talaga sa kanila na, though meron talaga may mga fee ngayon, kasi sinabi din nila na may mga fee, ganito agency. But then, kahit sabi ko sa kanila, every penny is worth talaga kay SMW Visa. Kasi as in, super alaga niya. As in, yung past traumas ko sa mga agent, sobrang ako, komportable sa kanya. Kasi they're very accommodating. Ang bilis din nilang trumabaho actually. Yung parang kakasend ko lang and then for 2 to 3 days, eto, meron na silang ipapacheck sa'yo. As in, ini-include ka talaga nila sa visa application. Hindi ka nila iniiwan na, eto, gawin mo to, ipasa mo sa amin to, check namin yan. Then, ibabalik na lang sa'yo ng, yun na lang yun. Eto, talagang buong case ko ng visa application talagang inaral. Naramdaman ko talaga na inaral siya na hindi lang siya basta parang agent and then customer yung dating niya or parang ganun. Mararamdaman mo kasi talaga na gusto ka talaga nilang i-help or gusto ka talaga nilang maabot yung dreams mo. Like ito, Australian dreams ko. So, yun. Looking forward, actually marami. First, yung pag-visit ko muna sa mga kapatid ko sa Darwin. Kasi yun nga, nahiwalay ako sa kanila. Although at least, panatag ako na, uy, nasa iisang country na lang kami. So, ours na lang. So, yung mamimit ko sila. And then, looking forward din ako sa bagong school, new classmate, yung bago ko matututunan. Actually, looking forward din ako dun sa yung iba't ibang season. So, kasi syempre sa Pilipinas, tag-ulan, tag-init. Doon parang may pa-K-drama effect. Autumn, winter, spring, yan. Excited ako sa mga ganong season. And then, yung bonding din kasi as ako, mahilig talaga ako mag-travel din or makakita ng iba't ibang place. So, yung Australia, sa sobrang laki niya, parang na-excite din ako na puntahan din yung bawat sulok niya. Sa mga naka-receive na ng visa refusal, wag sana kayong panghihinaan ng loob. Kung para sa'yo talaga kasi kailangan mo paghirapan. So, hindi naman perket mas nauna siya, mas ang bilis ng process niya is hindi na para sa'yo yun. Ngayon, ang naniniwala ko na may oras talaga lahat. So, this time, ito yung time ko, ito yung opportunity ko. And then, sa mga friends ko, yung opportunity, yung ginagrab, hindi yung opportunity, yung paghihintayin mo. So, ako yung naghintay sa opportunity ko na makapasok ng Australia, na makapunta doon, na makapag-aral doon. So, sabi ko talaga, ay, akin tong 2023.